Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong drawing exercises natin, pang structural drawing naman tayo ngayon mga boss, no? Itong reinforced concrete column cross-section ang pag-uusapan natin. Itong poste, no? Na meron siyang bakal, no? Ayan yung pag-uusapan natin. Gagawin natin yung bakal niya, yung kabilya o yung main bar, at saka itong anilyo, no? Or yung lateral ties. Ngayon, paano ba gawin ito? Ayan yung pag-uusapan natin mga boss. Bago natin umpisahan pala mga boss, no? Kung bago pa lang po kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin mga boss yung paggawa ng reinforced concrete column cross-section na ito. Kasama na yung mga bakal. Ang sukat nito mga boss, 400mm by 400mm ito. Ayan yung cross-section ng poste natin. Tapos ang main bar niya, ito is 20mm diameter. Yung taba niya, 10 piraso yan. So, ito yon. Tapos yung anilyo, o yung lateral ties, no? 10mm diameter yan. Ngayon, meron siyang hook, no? Yan yung gagawin natin. So, paano gawin yan? Sa totoo lang, ito madaling gawin ito, no? So, umpisahan natin sa paggawa ng rectangle. Tapos sa dimension option, na-discuss naman natin yung rectangle. 400mm by 400mm yan. Ito yan. Ngayon, itong anilyo niya, so offset tayo ng 40mm. Kasi yung minimum concrete cover ng bakal ay 40mm dito sa Pilipinas, no? Ng poste. Ayan, na. So, palitan natin yung kulay. So, minsan nilelayer na natin yan. So, kulay lang muna tayo para mabilis, no? Ngayon, ang gagawin natin, gawin na natin itong main bar o yung kabilya, no? So, 20mm diameter yan. So, isa lang muna ang gagawin natin. So, circle tayo. Meron tayong option na tangent radius. Tangent siya rito, tangent siya ron. Since 20mm yun yung radius, kalahati ng diameter yan, 10mm, no? Ito yon. Ngayon, para maging solid ito, so kailangan nating i-hatch. Na-discuss naman natin yung hatch, H yan. Ang pang-hatch natin yung solid, ayan, na. O, click natin yung loob ng circle, then enter. So, ayun, solid na siya, no? So, palitan natin ng kulay para maiba naman, no? Gayahin natin ito. Ngayon, para magawa yung apat na yon, madali naman yan, copy. CO yon. Tapos, base point tayo rito sa quadrant. Tapos, kung mapansin nyo yung copy mga boss, meron siyang option na array. Ito. Number of items, nanghihingi siya ng piraso. So, since 4 na piraso ito, 4 na rin ang gawin natin dito. Then, enter. Ngayon, kung napansin nyo, yung spacing ng bakal natin, iba. So, para maging fit siya ron sa loob, meron siyang fit option, yung copy, no? Click. Ayan. So, ibig sabihin, sa distance nito at saka sa kabila, magpipit yung 4. Ayan, na? Click. Then, enter. So, ayun, nagawa na, no? Para magawa yung sa kabila, na-discuss naman natin dati yung command na mirror, no? Base point tayo sa midpoint. Ayun. So, nagawa na. Ngayon, para magawa yung sa gitna na yon, no? So, copy natin yung dalawa. Select natin. Copy. Hawakan sa quadrant. From quadrant to midpoint. Ayun. Ngayon, para yung corner maging rounded, pilay na lang natin. Ang radius ay 10, no? Tapos, merong polyline option para minsanan, no? Ayun, so minsanan siyang naging curve, no? Yung corner. So, na-discuss naman natin yung pilay, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, itong hook, no? Ng anilyo. So, paano gawin yan? Yung circle natin, yung diameter is, D4 diameter is 20mm yan. O, type tayo, 20. Tapos mag-line tayo rito. Sabihin natin 90mm na lang, no? Yung
haba ng hook. O, copy tayo. Sample lang natin yung 90mm mga boss, pero merong formula dyan, no? Na-discuss ko naman sa mga estimate video ko yon, no? Sana panoorin nyo. Trim ko yon. Tapos, change ko yun natin yung color. Tapos ngayon, i-join natin ito, no? Select na lang natin, na-discuss naman natin yung join. Type lang yung J, o one entity na ito, no? Ngayon, para magawa ito, i-rotate natin yan 45 degrees, no? RO, na-discuss naman natin yung rotate, no? 45 degrees. Ayun. So, pwede na nating i-move ito. From center to center ng main bar, no? Click. Ayun na yan, no? Ngayon, para kumapal, no, yung anilyo natin, so, click lang natin yung mga yan. Tapos, merong line weight dito, kunin natin yung 0.3 para makapal na rin, no? Ayun siya. So, ngayon na ito, dimension na lang naman ito, no? So, na-discuss naman natin yung dimensioning. End-to-end, no? 400mm by 400mm. Move ko lang ng konti. Tapos, ito naman, text na lang naman ito mga boss, ha? Itong reinforced concrete column cross-section, na-discuss ko naman yung text command, no? So, text. Enter. O, type na lang natin, no? Reinforced concrete. Tapos, column cross-section, no? Ayan. Then, enter. Ayan na. So, change lang natin yung color para parehas na. Ngayon, ito, leader lang naman ito mga boss, no? Na-discuss naman natin yung leader, no? So, type LEA. Click lang ito. Click. Tapos, ortho off lang natin. Then, enter. O, type na. So, yung diameter, percent C yan mga boss, no? Percent C. Tapos, 10 mm lateral ties, no? Pagka sa poste, lateral ties, no? Pero pagka sa biga, stirrups. So, ito naman, leader pa rin yan. O tapos type natin, percent C, 20 mm main bar, 10 pieces. Ayan. Then double enter. O, ayun mga boss, no? So, ganun lang yung paggawa, no, nitong reinforced concrete column cross section, no? So, yung mga bakal niya, tsaka yung anilyo, no? Tsaka itong hook. So, dito, wag natin kakalimutan na dito sa atin, yung minimum concrete cover ng bakal is 40 mm pagdating sa poste at tsaka sa biga, no? Ayun yan. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala mga boss, no? Yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.